Sabi ni Kevin, binigyan ng additional allowance ni Tamba ang AFP para iwas kudeta, lalo na ngayong on the move na to impeach the VP. Then I think it kind of reveals how insulting really they see. Yeah, kumbaga, how small they look at us. How in their eyes we're really very, very small. Especially yung mga yung AFP. Did they think that nabibili yung mga yan? Sabi ni Tina, naniniwala ka bang walang kinalaman si BBM sa impeachment ni VP? Yan ang sabi ni Libayan. Huwag niyo naman po kaming pag-awayin ni Attorney Libayan. Hindi kami magkaaway. Hindi rin kami magkaaway ni Attorney Claire, pero my gosh, magkaiba kami ng politika ng mga yan. So they're doing the same things that we're doing here, except of course, mayroong kanya-kanyang panig. So, pero kung hindi naman po ako naniniwala na walang kinalaman si BBM sa impeachment ni VP Inday. Kasi, one or the other, either may malice, ibig sabihin meron talaga siyang intention, or wala siyang intention, pero sa kapabayaan niya, sa negligence niya ay nangyayari ito. So either way, may sala siya. Ang topic natin ngayong araw na ito, lawfare and bank secrecy tungo dun sa impeachment ni VP Inday Sara. Siyempre, yan ang bukod tanging tumataginting na balita sa mga araw na ito, ang paghain ng impeachment na reklamo pa lang doon sa Kongreso. May mga steps pa bago tumuloy ito. Halimbawa, sa umpisa niyan, kailangan kilatisin ng Committee on Justice. May sponsor na po kasi, kailangan kilatisin ng Committee on Justice kung ito ay sufficient in form and substance bago ito tumungo sa pagdidiscuss sa plenaryo. Pero bago ang lahat, huwag pong kakalimutan yung frequently asked questions natin. Pakisuggest na lang po yung mga frequently asked questions din minsan nakakalimutan ko. So, unang-una, ang tinatanong nila, ano ang mga grounds for impeachment? Dito sa Pilipinas, pa rin memorize. Okay. Ang grounds for impeachment ay culpable violation of the Constitution, treason, bribery, other high crimes, or graft and corruption. Okay? Ang sinasabi dun sa press conference ng Bayan Muna, sabi ni Attorney Nery Colmenares, ang culpable violation of the Constitution daw, ang tinatawag nila na catch-all para dun sa kanilang ifina-file na kaso. Ngayon, working together with Bayan Muna ay ilang mga personalities na konektado sa Magdalo o sa grupo ni dating Senador Sani Trillanes. Kaya kailangan natin pag-usapan ang bank deposits. Noong po siya ay nag-volunteer o umattend doon sa hearing ng Quadcom tungkol di umano sa Giyera kontra Droga at saka dun sa mga tinatawag nilang EJ case, nagsalita si Sani Trillanes at nabanggit niya muli, after having done so since 2016, yung mga di umanong bank deposits ni former President Duterte at in-include na rin niya ang mga alleged bank deposits din ni VP Inday Sara. Ngayon, ang sabi niya, ito daw ay verified na ng AMLAC. Ngunit sa susunod na pagdidinig ng Quadcom, maliwanag na sinabi ng AMLAC na ang mga dokumentong ito ay hindi nanggaling sa kanila, wala silang binibigay na impormasyon kay Sani Trillanes at lalong wala silang ipinadalang mga dokumento sa dating Deputy Ombudsman na si Carandang na tinanggal during the Duterte administration. Yes, tinanggal. Bakit importante si Carandang? Ang claim niya ay dahil tinanggap niya yung mga dokumento at inimbestigahan di umano ang presidente, yun yung dahilan kung bakit siya natanggal. Napag-initan lang daw dahil iniimbestigahan niya ang presidente. Tila may mali. While it is true, pwede niyang imbestigahan ng presidente, immune from suit ang sitting president. So, ano yung purpose kung bakit niya iniimbestigahan yon? Number one. Number two, ang claim din ni dating Deputy Ombudsman ay galing AMLAC yung kanilang mga impormasyon at dokumento. Ngunit, inulit po ng representante ng AMLAC doon sa pagdidinig ng Quadcom na walang katotohanan ito. At kung kailangan nila na makapagbukas ng mga bank records through using the AMLAC, kailangan magpatunay sila ng tinatawag dating predicate crime. Ano yung predicate crime? Under under the Anti-Money Laundering Act as amended, kailangan na ang money laundering kasi ay bunga. Bunga yan ng isang illegal na gawain.
kung illegal na gawain, ito ay illegal na gawain na krimen dapat. Pwedeng illegal kasi pero civil lang yung repercussions niya. So, kung ang predicate act ay krimen, ito ay predicate crime na nagbunga ng pera, kumbaga nagkaroon kayo ng gain. Yun po ang tinatawag na money laundering kapag yung gain na yon ay ina-attempt mong itago or idinideposito mo sa isang bank account. Pwedeng hindi pangalan mo or pwedeng pangalan sa iba or so on. O tinatago ninyo yung fruits of the crime. Ngayon, ang Anti-Money Laundering Act ay isa ring bunga ng ating foreign relations. Ni-require ito ng ilang mga foreign jurisdictions at ilang mga bodies na sinasabi na hindi dapat tayo tumutulong doon sa pagpapalaganap ng mga krimen na international. Halimbawa, yung mga krimen na nakakadulot ng worldwide na problema katulad ng terorismo. Pero meron din po yung pag-acquire ng illegal na pera, so pag market o pag-trade o pagbenta ng illegal na armas sa mga individual o kaya doon sa mga sindikato ng krimen. Pagtutulong din o pagpapatago ng pera na nakuha sa pagtatrapiko doon sa illegal na droga and so on. Nagagamit unfortunately ang pag-i-inquire o pagkikilatis, pagkakalkal ng mga bank deposits sa mga hindi magaganda rin na gawain katulad ng kidnapping and so on. Yung mga ita-target, yung mga mayayaman dahil at malalaman mo lang na mayayaman sila dahil kinalkal nyo yung bank deposits. Ngayon, ang bank deposits sa Pilipinas, sikreto yung mga yan. Bakit? Kasi nga, napuwing ako, kasi nga, maraming posibleng maging krimen bunga ng pagkakaalam ng mga, sakit sa mata, bunga ng mga, ng pagkakaalam. So, that's why bank deposits, pati yung mga, that's why it's even unethical to inquire about somebody's salaries unless pumayag yung tao. Ito maganda yung sinabi ni Remus. Sabi ni Remus dito sa Facebook, mangyayari kay VP Sara kahit malinis, maaakusa gaya ni Chief Justice Corona tumba. Ano nangyari dun sa panahon ni Chief Justice Corona nung siya po ay humarap sa impeachment? Okay. Interesting yan. Gustong ipabukas ng mga senador, ng ilang senador, yung kanyang bank deposits, yung kanyang bank account. Kasi ang sinasabi nila ay hindi siya nag-declare ng tama sa kanyang salin. At sabi pa nga nila late and so on. Ang claim ay nakaamas, marami raw pera si Chief Justice Corona at maraming mga assets dahil nagbenta ng kaso o dahil siya po ay corrupt. Ngunit hindi nila mapatunayan. Hindi mapatunayan ng mga tao na nagpo-prosecute sa kanya. Yes, kasama na dyan yung ilang mga representante ng tinatawag natin ngayong Makabayan Bloc. Excuse me. Ngunit, hindi pinayagan ni Senate President and Presiding Officer, Senator Juan Ponce Enrile. Ang sabi niya, ang Bank Secrecy Act, while nakalagay dun sa Bank Secrecy Act kung ano ang mga instances kung pwedeng buksan ang mga bank accounts na yan. And kasama naman dyan ang foreign currency deposits. Ang kasama naman dyan sa impeachment. So doon sa Bank Secrecy Act, mayroon mga times lang na pwede kang mag-inquire. So normal rule, regular rule, general rule, bank secrecy. Hindi ka pwedeng magkuha ng mga records kung hindi ikaw ang may-ari. So kailan mo lang pwedeng examinin o kilatisin o kalkalin ang mga bank accounts? Independent auditor na hinar ng bangko in the course of its regular audit. Pag inauthorize ng monetary board. Tapos, pagka may written permission ng depositor. And number 4, in cases of impeachment or upon order of a court. So ngayon, itong si Sonny Trillanes, 2016 pa, nag-attempt siya to get into the bank accounts of Rodrigo Duterte. Parati siyang nabibigo. Pero nadulas siya during his testimony dun sa Quadcom at sinabi niya, exception ang impeachment sa pagkakalkal ng bank deposits. Ngayon, hanggang ngayon, kinakalkal pa rin niya yung kay Rodrigo Duterte kahit hindi na siya presidente. Pero ngayon, tumutulong siya sa impeachment ni VP Inday para he could get his hands on their bank accounts. Sa totoo lang, sinabi na ni VP Inday kahit noon pa na nung nakita niya yung initial list ni Senator Trillanes, inikot niya yung mga bangko at kumuha siya ng mga certifications as to whether or not these accounts exist. Okay? O lumilitaw na yung ibang mga frequently asked questions. Mukhang frequently asked question din po yung serve ng subpoena sa akin. Okay. So, subpoena sa akin, yes, it was served the other day, or the other night,
And it only requires us to give an attestation supposedly on, nasa na ba yung subpoena na yan? Supposedly on, nasan yung subpoena ko? Apparently, tinago sa office. Okay, on an issue of grave threats. So, yun lang. Okay. So, it's set for sometime this week. So, tinatanong, anyari? What do you mean, anyari? May subpoena sa akin, supposedly for being present at a Zoom meeting where grave threats were issued. Yun lang. So, I'm being subpoenaed apparently as a witness. Anong mag-witness? Okay. Meron pa bang ibang mga katanungan? Yung seryoso na yung totoo naman na katanungan, hindi yung mga tipong, kung kilala mo si Mary Grace Piatos, pwede ba? Makaloka kayo. Para naman kayong bata. Sabi ni Ma'am Tatiana, yes, they are doing ulit kasi akala nila matatakot tayo magsalita. It's going to have to take more than that. I have staved off 11 attempts on me already. Not with this one. Ayan. Kaya yan, sabi ni Ma'am Oseng, kaya nagkaroon ng little lady with the envelope kasi hindi nga nila mabuksan yung bank accounts. Hindi pumayag si Senate President Enrile kasi yung primary na gusto nilang tignan na bank account ay yung dollar deposits na hindi naman apparently kalakihan o hindi siya masyadong relevant. Na-impeach si Justice Corona even without those accounts kasi pumunta sila sa Korte Suprema at sinabi ng Korte, pumunta yung bangko sa Korte Suprema at sinabi ng, eventually the court ruled in favor of Justice Corona. Ano po ang masasabi nyo nakakasuhan ang mga vloggers? Unang-una, titignan muna natin kung ano yung mga kaso na yon. Kasi otherwise, it's simply a threat. Kung sasabihin nila, kakasuhan ng mga vloggers, hindi nila masabi kung ano yung kaso na yon. Diba? When you threaten somebody with a case, you have to tell them what the case is. Otherwise, it's just an empty threat. So let's find out, may kaso ba sila? And what cases will that be? Is Congress saying that that the vloggers have libeled them in some way? Baka nakakalimutan nila that they are public figures and therefore they have the burden of proof. Kailangan patunayan nila na may mali siya yung pagkakasabi at ano yung malis na yun. Diba? Ano ang mali siya doon sa pagsasalita when the Supreme Court has already ruled in previous cases that when it comes to public officials, kailangan, ano ba yun? Kailangan, if they are speaking about the public official pursuant to their official duties, mahihirapan po sila, mahihirapan magpatunay ng libel. But wait, did they really say libel? No. Ang sabi ni Congressman Barbers, for maligning the congressman. Maligning. So now they have to prove that that is even a crime. So yun po, titingnan po natin kung ano pa talaga ang krimen na ina-allege. But that's not what my subpoena is for. Okay? Sabi ni It's Me, Datutwi, na real talk lang ng mga congressman sa mga vloggers. Totoo yan. But, it is part of the democracy, di ba? Ito pa, in that context, ito yung sinasabi natin. Look, the congressmen have the power of the purse. They never fail to let us know that, di ba? Uulitin nila ng uulitin, they have the power of the purse. Ilan beses nila sinabi yan kay VP Inday. Okay, and while they are at it, they are congressmen. They are very influential and they are treated with deference. They have the power to cite in contempt. Plus, they have parliamentary immunity. Pero sa hamak ng mga vloggers, nasasaktan sila. So, and what do they want? They want to be protected from free speech. That is the price you have to pay for being a public official, di ba? That is the price you pay for wanting that position. After all, nobody forced them to take up that position. They ran. Di ba? They went up they submitted themselves as candidates and got themselves elected in a very public procedure called elections. Pagkatapos, iiyak sila when it is a natural consequence. Any public figure will tell you that the price of fame is also that you will be unjustly, you will be criticized. Fairly or not, you will be criticized. Bakit? Kasi nakikita kayo. Para dun sa mga nagsasabi, martial law sa South Korea, ito ay dahil inaakusahan ng Pangulo ng South Korea ang ilan sa mga mamamayan na nagsisimpatiya daw sa North Korea. At yan po ay matter of their highest security concern. Sabi ni JJ, do you think papasa sa Congress yung impeachment since they need 1/3 lang? Well, that Congress is one thing and the Senate is another. But let us see. Okay. Ang tingin ko dyan is, ang mga kongresista, wala silang choice eh. Kung yan po ang kagustuhan ng speaker at ni presidente.
Kasi natatakot sila na pag wala sila sa administrasyon, anong lakas nila, anong pera nila, nakikinabang sila. They don't want to be removed from the kumbaga masyadong malayo sa mga kumbaga malayo sa kaban. Sabi ni Jomsky, iba yung pinatunayan ng Marcos. Pinatunayan yung mga paratang sa pamilya nila nung time pa ni Senior. Aray. And yes, I'm sad to say that we are learning our lessons, but we are learning them the hard way. Zenial, wag pa ulit-ulit. Impeached na daw si Sara pag pumasa sa Congress. Yes, because the impeachment is what happens in Congress. Conviction na lang sa Senate daw para pumasa. Kasi conviction will mean the removal from office. Pag impeach, it only means that there is sufficient evidence for it to go to trial. Probable cause lang. Parang dumaan ka sa piskalya, nakasuhan ka kasi dumaan nga sa piskalya. Pero if the prosecutor says there isn't enough evidence to indicate that a crime was committed or that you committed the crime. So kung walang ganon, tapos na. Diba? Hindi siya matatanggal sa pwesto. But impeachment means the findings are made by Congress. So yes, impeach yon. No, sabi ni my precious, 1/3, di ba majority? No, 1/3 according to the Constitution. That is correct. Okay, frequently asked question ito. Hindi po ba dapat nakita ng Makabayan Block kasi may link sila sa NPA, National Security Risk po yan. Ngayon po alam na nila kung saan ginagamit ang confidential fund laban sa NPA. Well, that's probably one. Yun po ang nakikita ng ilang mga tao. Ang sinasabi nila is that itong impeachment is fueled along by two kinds of people or three kinds of people. One, those people who are worried about the power and popularity of the Duterte name. So kailangan ma-take down yon. Yung second ay yung Makabayan Block who are virulently antagonistic against another Duterte rising to power or taking the reins of power because namimiligro yung kanilang mga underground associates. Okay, and then there is the third, people who are just really hateful. And baka dyan pumasok yung isang mahilig sa bank accounts. Victor says, ang nagpa-impeach at ang na-impeach ay parehong namahinga na. Sino kaya sa kanila ang nasa mabuting kamay napunta? Hindi ko yata na-gets yun. Ay, kay Ma'am Marie Serafico, sabi niya, nakakatawa yung interview ni Amy sa DZRH. Hugas kamay, pero ang dating sa ngayon, zero pa raw yung impeachment. Zero pa raw yung impeachment ni VP Sara sa Senate. Pero nagpahaging din siya na baka makagaya ito kay Corona na babaliktad yung mga senador kasi masusuhulan. Hindi po ako nagdududa sa mga ganyan. Kaya maliwanag na maliwanag, makikita natin yan kapag andyan na yan. We know that they're going to try for that. Susubukan nila ng mga kalaban ni VP na umabot dun sa punto na ma-impeach siya. But they have very, very little time. Bakit? Sa Pebrero, mag-uumpisa na po mangampanya ang mga congressman at mga local government officials. Sa January, mag-uumpisa na po yung kampanya ng mga national officials. That's the Senate. Kung hindi matapos ang Kongreso within this period, it will be a different Congress na in 2025 after May. So kailangan matapos ang lahat. Kailangan umupo ang Senate as the trial court before that time. So mamadaliin nila yan sa Kongreso, sigurado yan. So it's possible na sabihin lang ng Committee on Justice, ay sufficient in form and substance, pass. Pagkatapos kayang-kaya naman ni Martin Romualdez magpatawag ng plenaryo kahit busy-busy na sa Pasko. Pauuwiin ng mga kongresista at ipapakita niya in impressive amounts. Okay? Pero bakit naging successful yung impeachment ni Justice Corona? Ayon kay Senator Jinggoy Estrada na siyang nagbulgar in a Senate privilege speech na mayroon talagang lumabas na mga tag 50 million di umano sa mga senador nung panahon na yon. At may ilan sa kanila na mas malaki pa daw yung amounts na nakuha. So ibinulgar yon at hindi makasalita si dating Pangulong Noynoy Aquino. Later on, nung sila po ay pinatawag to some kind of Senate investigation, wala pa rin katotohanan ang lumalabas dyan. Ginamit lang yon para ma-whitewash yung Aquino administration. Okay. Now, bakit nililink natin ito to lawfare? Kung hindi nyo napahalata pa, nakakailang kaso na pinaiimbestiga kay VP Inday. Bukod pa dito sa impeachment,
mayroon pa siyang yung iniimbestigahan ng NBI na grave threats daw, mayroon pa yung inuutos ni Congressman Barbers kasi karga-karga din ni VP Inday sa konsyensya niya lahat ng kaso na lahat ng mga kinakasuhan in pursuit of her defense. Okay, alam nila that defending her now is going to come to will cost. It costs us ordinary people na nagvo-vlog, it will cost us. Kasi sasagot tayo sa NBI, sasagot tayo posible later on. They will want to call us as witnesses even if we are unwilling to do so. And they will use the compulsive power that we have seen that Congress uses, and this will now possibly be used by the courts. Okay? I am sure naghahanap pa sila ng ibang ikakaso kay VP Inday. And so it is not enough. Kumbaga, doon sa impeachment, baka doon pa lang sa pagkikilati sa Kongreso, kung hindi sila nagmamadali, baka sa pagkikilati sa Kongreso ay magpilit sila maglabas ng bank accounts. Yun po ang nakikita natin. Yan po ang interest nila. Okay. Now, what is lawfare? So, ginagamit ang batas laban dito kay VP Inday. But not just her. It happens to many of us. Okay, bakit alam na alam ko to? Kasi ginawa ito sa akin. I have staved off case after case after case filed against me kasi ganun talaga pag powerful ang kalaban mo. They will use the law against you. They will use things like in Inday Sara's case, impeachment, possible disbarment, possible all of that. And I have faced all of that before because mighty opponents, strong opponents will use everything, including the law, to go after you. So what is the definition of lawfare? Strategic use of legal proceedings to cause problems for an opponent, to hinder them. Minsan kahit walang basihan yung kaso, kakasuhan ka ng kakasuhan ng kakasuhan ng kakasuhan ng kakasuhan until mapagod ka na lang. And even if baseless lahat yon, may possibility na isa o dalawa makalusot, it already serves the ends of your enemy. Ano pa yung ibang definition? Ang lawfare kasi is a combination of law plus warfare. Lawfare. It's ginagamit din po yan internationally. O halimbawa, ang isang bansa, bihira na kasi ngayon ang giyerahan kasi ang taas ng cost in terms of weapons, in terms of lives, and the logistics of waging an actual warfare is so prohibitive, very few countries can do it. At yung ibang gumagawa, they conduct yung mga guerrilla types. Pero, pag ginamitan ka, halimbawa ng ICC, pagka may isang bansa, ay galit sila dito sa presidente ng isang bansa, o sige, kalad ka rin natin sila yan dyan sa ICC. So now, ganun ang ginawa kay Rodrigo Duterte, kay Netanyahu, kay Putin. Lawfare. They're using the ICC kasi hindi nila ka-align yung mga leaders na yon. Ano pa yung ibang lawfare? Yun yung para mabawasan yung credibility mo. Okay? O kaya, yung mga dapat political ang solusyon, gagamitin nila batas. Dito sa Pilipinas, di ba? Hindi nyo ba napansin? Ano bang pwedeng ikaso? Hindi ba pwedeng kasuhan yan? Pansinin nyo, yung mga comments ninyo. Hindi ba natin pwedeng kasuhan si ganito for doing this, for doing that? It's also lawfare. When you're using anything else, yung kakasuhan mo, hindi related dun sa issue. Ito, hindi related sa pagiging successor ni VP Inday, yung mga kinakaso sa kanya, to discredit her, to put her, set her aside so that she cannot rise to challenge in 2028, di ba? Itong bank secrecy, itong paggagamit ng mga deposits, alleged deposits na galing lang sa bibig ni Sonny Trillanes at walang ibang ebidensya to indicate even the crime. Alam nyo, he shot himself in the foot. Kasi, ang sabi niya, the first time he brought up bank deposits, ang mga bank deposits daw na ito ay bunga ng paggamit o pagkamkam ni dating Pangulong Duterte nung siya ay mayor, pagkamkam ng mga intel funds o kaya confidential funds ang tinitira kay VP Inday. Kaya kinikilatis niyan, they are looking for crimes. It is all part of the lawfare. Okay? They have declared war on the Dutertes even before, pero dito nakikita natin ang misuse and abuse of the legal system para mag-discredit ng mga tao or for political ends. Ayan. Yung mga late dumating, wag po kayong magtatanong na nasagot ko na. Panoorin niyo po yung yung replay nito. So yung mga subpoena, yung mga di ba pwede kasuhan, yung mga ganyan, sinasagot ko po lahat yan every time, pero you're not entitled to my repetition. Okay? My thoughts, if ever VP ISD gets conviction of impeachment, next in line for impeachment will be BBM. If that happens, we're looking at a North Korea-like of governance under Tambalos laws. I don't think they will, do you think that it will succeed, an impeachment for BBM? Well, ang tingin ko, it depends on the timing. Okay? Lahat yan, may timing lahat ito. Ito yung hindi pa nasasagot hanggang ngayon. Bakit nagmamadali ang mga kongresista?
Is it because simply that they're going to be campaigning na by February? Maybe, but I think there's more to it than that. So look at what it takes to try to discredit the Dutertes. Ang laki ng operations nila. Super laki. Hindi nyo ba napansin na it requires the movement of so many people, congressmen, ilan ang mga congressmen dyan. And alam nga naman they're going to be doing this. They won't do something for nothing. Diba? Tapos, meron pa silang hinahire na tools, katulad nitong si Christian Texon na nagsasabing nagmamadali daw si VP Inday Sara. Excuse me, she was more popular than BBM during the 2022 elections. If she wanted to be president, she could have had it in 2022. Nagmamadali, maghanap po kayo ng mas maigi na argumento kasi the facts say otherwise. Wag naman po ganyan kasi kitang-kita naman yung desperation ninyo to just try to come up with something to destroy her. Excuse me, it's going to take more than that. And that's exactly what I'm saying here. Look at the resources that they had to use, that they had to marshal. Tingnan niyo, ilan ang kongresista? Ilan yan? It's not just the Quadcom, May mga dumadating-dating pa dyan. May mga kongresista dyan na they don't even know up from down. Pero kunwari, magtatanong doon, magpapakyut dyan. Tapos mag-claim sila, oy, tumulong ako, in aid of their own elections. Who else are they mobilizing? Aba, how many trolls? Ang dinig ko, naubos yung mga operators ng mga troll farms dahil hinahire lahat ng isang malaking mama. Di ba? Kulang pa yon, iba pa yung hinar ng tinatawag nilang PCO ngayon. Oo, katulad nitong mga trolls, akala nila, pag inulit-ulit nila yung word na tinanggal, magiging totoo. Ay, sus naman, kawawa naman yun. Diba? But the resignation was acknowledged by the president. So, kung idol niyo yung presidente, ano yan? Tinatawag niyo siyang sinungaling? Wow. Sabi ni Seafred, dapat gawing illegal ang lawfare. Ako, para sa akin, important yan for people like lawyers. And then, of course, yung mga politicians na kinakasuhan because they don't like the politics. Or yung mga politicians themselves, kinakasuhan nila ang mga kalaban nila. Halimbawa, okay, ito. In many municipalities, this is a very, very municipalities, cities, and many jurisdictions in the country. Nag-declare, magiging kandidato si Mr. X, si Miss Y, Dynasty. Hala, kinabahan. Anong gagawin? So, nag-attempt, suhulan na lang, uy, Mr. X, huwag ka nang tumakbo. Eto na lang, bigyan kita ng yung 85 million or 10 billion or whatever. Hindi pa na nabibili si Mr. X. Sabihin ni Mr. X, hindi na po. Excuse me, laban na lang tayo. Ang gagawin ni Miss Y ay, sige, hanap kaso. Aha, 5 years ago, may mga ganito, may traffic altercation, may ganito. Papakalat ng balita, nakasagasa pala si Mr. X, kahit hindi totoo. Tapos mamaya, lumakas ang loob ni biktima. Suddenly, may biktima na. Nabayaran si biktima para magreklamo. Ayan, lawfare na. Tapos lalabas nila yung balita, hala, si Mr. X pala may ganitong kaso. Tapos, from a simple traffic altercation, sasabihin nila, hala, may biktima, may tinakbo, tinakbuhan niya yung kaso niya. Ang tagal-tagal na palang may kaso, hindi siya lalala yan, ng lalala. What I feel sorry for are lawyers. Kasi, ang daming nakasuhan ng mga disbarment cases, kasi malalakas yung kalaban nila, pero walang mahanap na kasalanan. So mag-iimbento sila ng kasalanan and because mababa yung quantum of evidence and it is possible, kung wala kang kilala, wala kang kaibigan, wala kang kahit ano, then, some things talaga are very difficult to fight off. So ngayon, ginagamit nila yung mga ganyan to discredit this person. Sabi ni Patato Tini, perhaps it's not only fat money that can turn the senators against VP Sara. It's possible that Tamba and company have a dossier of cases against senators to blackmail them to submission. That is also lawfare. Now, we cannot completely, how do you create a law against lawfare, di ba? We only need to be aware. Kumbaga, halimbawa, the Supreme Court should acknowledge na yung mga lawyers, they need to be protected also. Kasi tingnan nyo yung ginagawa kay Attorney Glenn Chong, di ba? For disbarment cases. At ang masakit dyan, pagdating sa disbarment, iba-iba yung decisions. So you can have very, very similar cases pero magkaiba. Yung isa disbarred, yung isa suspended, yung isa disbarred, yung isa reprimanded lang. Okay? May mga instances talaga na ganon. And it looks like it's not going to change anytime soon. But we must put it out there that these things can happen. Sabi ni Alfred Pueo, BBM is a treacherous president. By virtue of utang na loob ng Marcoses sa mga Duterte, Marcoses do not want repayment. Bangag allows Duterte enemies to attack and destroy the Dutertes, employing philosophy, the enemy of my enemy is my friend.
Sabi ni Skywalker, patay ka ni Barbers, Attorney Trix, kinasuhan ka na. Hindi po kasama yung name ko dun sa listahan ni Congressman Barbers. Why are you using these words? Why are you saying patay ka ni Barbers? Really? He cannot even tell me what crime. And I'm afraid that you have misquoted him. Hindi nga po ako kasali dyan. Dun sa names na binabanggit ng kanyang supporters, hindi po kasama yung name ko dyan. So, but if they file the case, then fine, I will fight it. Bakit? Alam mo naman I'm going to lie down and let them roll over me. Sabi ni Ramres, back po tayo sa May 2025. Let us all campaign against all current congressmen running for re-election and all those running for Senate endorsed by BBM and NPAs. Kinausap na nga ni Tamba, sabi ni Ma'am Lourdes, mga matataas na general, kasama pa niya si Lani M. Kasi her father was a general, I think, in the army, kung di ako nagkakamali. Sabi ni Jose Pasha, kahit senior po ako, tanging ang bag ko, Agila, sa aking profile sign po kay VP Sara, sa suporta po sa kanya. Sana po marami rin mag-eagle profile for Sara support. O para sa akin, support. In any way possible. Frequently asked question, tatakbo ka po bang senador? Well, certainly not this 2025 or ever, if I had my way. At the end of the day, nakakatawa ang mga nagsasabi na tinanggal, akala ata makakasakit ang ganun salita. Dapat kayong mahiya, kasi lalo napapatunayan na ang mga tinanggal, mga matatalino, at natirang nakapaligid mga lata. How ironic that somebody named Smile says, why you hate Marcos? Diyos ko, if you don't understand what freedom of speech is, you will certainly call all criticism hate. But that means that you're not really listening. So if you listen carefully, this is criticism against the government. That's one. And second, we don't hate on the president, but we certainly don't love his decisions, his policies, and the fact that things have gotten so bad. Sabi ni Goddess Mary, nakakasuka na nga po banggitin pangalan ng Pangulo. Sabi ni Pastor Atenta, mabaho na si Ace Barber sa Surigao sa ginawa niya sa Quadcom. Surigaonons are for Dutertes. Victor Delector says, may impact kaya sa political scene natin ang pag-upo ni Donald Trump sa White House? This is always asked. The US president will be for the US. So I don't know what you're talking about na impact for the Dutertes. But it's possible because they're people and they will, of course, want to be friends with their friends. But in the end, presidents will decide based on their country. Well, ideally, yung presidente natin, hindi ako sure kung yun ang ginagawa. Sabi ni Kevin, binigyan ng additional allowance ni Tamba ang AFP para iwas kudeta, lalo na ngayong on the move na to impeach the VP. Then I think it kind of reveals how insulting really they see. Kumbaga, how small they look at us. How in their eyes we're really very, very small. Especially yung mga yung AFP. Did they think that nabibili yung mga yan? Jennifer Kadungog says, pabagsak na ang SWIFT system ng mga banking cabal. Kilong-talilong ang mga kawatan na politiko kung saan nila ngayon itatayo ang mga ninakaw nila sa kaban ng bayan. Totoo yan. And yung mga ibang mga bank accounts, you'll be shocked talaga at how big the amounts they have in their accounts, di ba? Kaya ako natatawa Itong crusade ni Trillanes against the Dutertes, it's going to backfire on him eventually. Rebecca Mandabuan says, ewan ko, kahapon pag-open ko ng FB, may nabasa akong caption. Nasa labas ng gate, naghatid ng subpoena kay Attorney Trixie from NBI kasi nandun siya sa Zoom ni VP Sara, then biglang nawala. O may nag-live, taga-NBI yata yun Sabi ni Ma'am Marie, your karambola is now a propaganda tool of Bongbong. Your former co-hosts are disappointing. I know it's very sad for you to hear that, but we've always respected each other's opinions. I hope lang na hindi nila, that they can come back from it. Sabi ni Sarah, how true po, lumalabas dito sa TikTok na gusto daw po ni PBBM makipag-ayos kay VP. No, what he said was never say never. Sabi ni Kupalogs, TV, yung mga bayarang vloggers ni TMBA, nagse-celebrate na dahil sa impeachment ni VP, tapos na daw ang laban, wala na daw kalaban-laban si VP. Well, hayaan nyo na sila sa kanilang, ganito yun never interrupt your enemy when he's making a mistake. Ma'am Lilibeth says, hindi ko maipagmalaki ang Pangulo ngayon na si BBM. Unlike then with PRD where I can hold my head high as Filipinos. Yep. Fernan says, ang malinaw na pag-asa natin ay ang ating boto. Ito ang gamitin para maitama ang mali. Huwag lang sana magkaroon ng dayaan. Let us pray for this. Na prayer first, sir. So prayer is one. Para dun sa mga may pananampalataya pa, para dun sa mga may religion pa, prayer talaga. Uunahin natin yon.
Pero you pray hard, but at the same time, kailangan may pagpapakita din. Hindi po bukod tangi lang na eleksyon. Ang pagsasalita at ang pagpapahayag ay mahalaga na sandata natin. Kaya nga yan na nakalagay sa saligang batas. At mahirap tibagin talaga yun. Alam nyo, kahit magsabi pa kayo ng charter change dyan, hindi po maaapektuhan yung mga karapatan natin. Sabi ni Jude Lay, hindi talaga nakaka-proud ang admin ngayon. Sabi ni Ma'am Joyce, Bed of Roses, dito rin po sa Taiwan, ang hirap ipagyabang ang Marcos. Sabi ni Largs, hindi ba nila ma-impluensyahan ang COMELEC? Baka mandaya sila. Alam nyo, mahirap kasi mag-akusa ng pandaraya bago mangyari yung pandaraya. So kung sakasakaling may dayaan, kailangan ilabas natin yan. Kailangan ikolekta yung mga ebidensya natin nang sa gayon, kung sakaling i-challenge natin yung mga resulta ng eleksyon, ay mayroon tayong basihan. Sabi ni Angelito, yung Poway Complex pala pinapasoli na ng Supreme Court, pero ang mga Marcoses hindi pa sinusoli. Ano ba yon? MR na ba yon? Siguro kung sino yung, hintayin lang nila yung writ of execution pa. Sabi ni Tina, naniniwala ka bang walang kinalaman si BBM sa impeachment ni VP? Yan ang sabi ni Libayan. Huwag niyo naman po kaming pag-awayin ni Attorney Libayan. Hindi kami magkaaway. Hindi rin kami magkaaway ni Attorney Claire, pero my gosh, magkaiba kami ng politika ng mga yan. So they're doing the same things that we're doing here, except of course, mayroong kanya-kanyang panig. So, pero kung hindi naman po ako naniniwala na walang kinalaman si BBM sa impeachment ni VP Inday. Kasi, one or the other, either may malice, ibig sabihin meron talaga siyang intention, or wala siyang intention, pero sa kapabayaan niya, sa negligence niya ay nangyayari ito. So, either way, may sala siya. Sabi ni Sir June Uriarte, hindi nabibili ang AFP. They will happily receive anything to bribe them, but they will stand tall for the people when people power is already prevailing. My guess is that they will stand tall to protect the people. Final and official na po ba yung COA? Yun na ba ang sagot sa pinaiimbestigahan ng Congress sa kanya? Hindi pa nga po final Kaya nga po, nagmamadali ang Kongreso, but there are some things that they cannot rush. Isa yon, yung deadline ng COA. Sabi ni Marco Eborda, laging binubura sa TikTok yung mga comments ng DDS. Bakit po kaya? Ay siguro dun sa author na kung saan ninyo nilagay yun, kung saan ipinasok. So, babawi rin naman tayo. Pwede ko naman i-erase lahat ng pro-Marcos na comments dun sa mga post ko. My Mirlen says, may video ma'am sa TikTok na umiiyak si PRD sa isang gathering. I don't know where ito, pero parang sinasabi niya na naglilingkod lang naman ang mga anak niya. Hindi ko sure ma'am kung kailan yan at kung saan. But it sounds like something that he would do. Naglilingkod lang naman talaga ang mga ito. So I'm sure na siya, na nararamdaman niya, nadadama niya yung pinagdadaanan ng mga anak niya. Sabi ni Bambi, pressured ako sa trabaho pero mas stressed ako sa ginagawa nila kay VP. Ang hirap wala akong magawa kundi manalangin. Malaking bagay pa rin yun. Sabi ni MK088880, ako I believe ikababagsak ng admin ito na ipagpatuloy pa nila pag pinatuloy nila yan. Well then, mukhang alam nyo, hanggang ngayon, yung primary beneficiary niya, naniniwala pa rin siya na he can grab the presidency. Yung primary beneficiary ng impeachment ni VP Inday, ang bilib siya na kaya niya maging presidente. Sabi ni Elo, hinahanap ko si Andrew E. Pa-chant ko sa kanya yung bagong Pilipinas, binudol ni Marcos. Oy, grabe. Sabi ni Di Kami Bobo, ang cute na name mo, atat na sila na pabagsakin si VP Sara kasi meron silang pinagtatakpan. Tama na pagbulag-bulagan. Sabi ni Tito Aaron, bakit ganun? Pag hindi ka napagbigyan ng presidente, punta ka doon sa kalaban niya. Sino may sabi? Ha? Ikaw? Nagigess ka, Tito O. Aaron. Okay? Sabi ni Tito O. Aaron, pinapalabas niya na hindi ako napagbigyan ni presidente kaya ako pumunta sa kalaban. Anong hindi pinagbigyan sa akin? Pakisabi nga, was there something that I asked for na hindi binigay sa akin? Mali po kayo dyan. Unang-una, I never even asked for my position as cabinet secretary. Siya po ang humiling sa akin. Nagawin akong gabinete, nagawin akong press secretary niya. Siya po, tandaan niyo po yan, hindi ako nag-apply kailanman. Siya po ang nag-request. Pangalawa, naikwento ko na po ito dito sa mga followers namin, kaya maliwanag na hindi ka follower at nag-guess ka, nag-iimbento ka ng mga facts mo. Pumayag ako, hindi lang na magkampanya kay BBM bilang presidente, ngunit naniwala ako dun sa pangako niya ng continuity. In fact, kahit sinabi ni Presidente Duterte na weak siya, sinabi niya talaga na wala siyang galit kay PRD. Sabi ni PBBM noon, nung kandidato siya, wala daw siyang galit kay PRD. Ganun lang talaga, sabi niya. But
dahil mataas ang tingin niya kay PRD, tuloy pa rin ang mga ang build, tuloy pa rin ang mga proyekto at yung inumpisahan. And in fact, ang alam ko, tuloy ang drug war. Sabi niya, we might have to tweak it a little, but tuloy pa rin lahat ng mga yan. In-acknowledge niya ang pangangailangan niya kay VP Inday Sara para manalo. Alam nila, hindi sila mananalo kung wala si VP Inday. Pinagbigyan ako? Ha? Baka baliktad. Okay? Hindi ako humiling ng posisyon. Hindi ako nag-apply. In fact, kaya nga nagalit si First Lady kasi ang feeling niya hindi daw siya tinanong nung hinire ako. Baka gusto mo, mas malala pa yung lumabas. Kakatanong mo yan, baka kung ano pa ang lumabas tungkol sa boss mo o sa sa idol mo. 'Di ba? Pinagbigyan. It was clear from the start that he supported the Dutertes. Very, very clear. Kaya wala akong alam na na ikagagalit nila. At takang-taka ako, bakit pati yung pagpunta ko sa Davao, minomonitor nila, kahit alam nila na may opisina ako sa Davao. Opisina ng Office of the Press Secretary is located in Davao. There is an office there in Davao City. But they had to ask, what are you doing in Davao? Sabi ko, I had to go to the office. Gusto mong lumala yung kwento mo? Akala ninyo that by asking this question, you can make me look like ako yung mababaw, na umalis ako dahil hindi ako pinagbigyan. That is not true. I didn't even apply for my own position. And it was the clear understanding that we were all pro-Duterte. Pupunta ako kay Digong, matagal na akong nasa Duterte side. Kawawa ka naman. That you will suffer your ignorance by being shamed by facts.